Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang araw po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag ni Senator Lacson mga tambay, ang chairman po ng Blue Ribbon Committee. Ayon po sa kanya, ang Malacanang daw po ay selective justice ang pinairal dito po sa sinasabi niyang multi-billion flood control, mga kabayan, scandal. Hindi po ba? Di po ba kayo nag-imbestiga? Ano po nangyari sa investigasyon po ninyo? Senator Lacson at kasama niyo pa ang Senate President. Meron po ba kayong tinukoy? Meron po ba kayo tinumbok kung sino po ang ulo? Ang pinaka-head ng korupsyon? Meron po ba malalaking isda? Meron po ba kayo pinangalanan? At meron po ba kayo inimbestigahan na malalaking isda? Nagtatanong na po si Kamanong. Ibang klase po si Senator Lacson. Mukhang naguhugas po yata ng kamay. Mga kabayan, pakinggan po natin ito. Tila selective justice umano ang nangyari sa multi-billion peso flood control scandal. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, wala pa kasing nakukulong na big fish sa iskandalo. Taliwas sa pangako ni PBBM na may paghihimas rehas bago magpasko. Hit ni Lacson kung hindi sigurado, hindi na raw dapat magbitiw ng salita. Ngayon daw na may bagong pangako na may makukulong pagdating ng bagong taon, hindi may iwasan ang pagdududa. Panawagan niya sa Malacanang, wala dapat itong protektahan at magkasa ng internal investigation sa ilang gabinete na may papel umano sa nangyaring iskandalo. Nakita niyo po mga tambay, dapat daw po walang pinoprotektahan. Lalong-lalo po sa nangyari pong iskandalo na multi-billion, billion, daan-daang bilyon at trilyon na iskandalo po ng korupsyon. Mga kabayan, sana daw po walang pinoprotektahan si Bongit na tinatawag na bangag. Tanong, kayong dalawa ni Tito Soto, ni Senate President Soto at ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee, wala po ba kayong pinoprotektahan, Senator Lacson? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Wala po ba kayong pinoprotektahan? Di po ba nung panahon na si Senator Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon Committee, gusto niya pong tukuyin at gusto niya talagang malaman ng taong bayan ang ugat ng korupsyon, kung sino po ang puno, kung sino ang ulo, yung big fish. Hindi po ba? Ngayon, binabanatan nyo ngayon si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate na nangangako na hindi naman natutupad. Ang tanong, ano naman ang ginawa nyo nung kayo po ay nag-iimbestiga sa Senate at kayo ang may hawak ng Blue Ribbon Committee? Ano po? Ano po ang nangyari po sa pag-iimbestiga nyo? Meron po bang mga ulo? Pinakamalaki, big fish? Hindi po ba natutukoy na kung sino po ang malalaking may hawak na insertion at kumukolekta ng daan-daang bilyon at inilalagay pa sa maleta at idinideliver sa kanila? Hindi po ba? Inimbestigahan nyo po ba ng malalim na investigasyon? Lalong-lalo ngayon, lumalabas po ang Cabral leak. Hindi po ba? At yung kay Saldico, pinaniwalaan nyo po ba yun? Inimbestigahan nyo po ba ang mga pasabog ni Saldico para matukoy ang mga ulo at makulong? At ganun din po ang mga sinasabi ng mag-asawang Diskaya na hindi lang sila ang magnanakaw sa gobyerno. Hindi po ba? Mas marami po na gumagamit sa kanilang politiko. Dahil nga hindi po lahat ng nahandyan sa Senado at nahandyan sa House of Representatives ay matino. Hindi po ba, Senator Lacson? Hindi po ba parehas din kayo ng Malacanang? Umano na may pinoproteksyonan? Ni hindi nyo nga mabanggit at matukoy ang may accountability ng lahat.
ng nangyayaring laganap at sindikatong korupsyon umano sa bansa. Natutukoy niyo po ba? Inuugat niyo ba yung pumipirma ng GAA? Yung may accountability sa lahat? Magiging batas ba ang budget kung hindi pipirmahan ng Pangulo? Ibig sabihin niyan, Senator Lacson, ligtas ang Pangulo sa lahat ng korupsyon. At napakarami iskandalo. Pati ang First Lady ay may iskandalo rin ng korupsyon. Hangang-hanga naman kami sa iyo, Senator Lacson. Ibang klase ka. Ibang klase. Kinain ka na yata ng sistema. Matanda ka ng senador. Ubod ka na ng tandang senador. At ikaw ay dating pulis. At alam mo sa sarili mo umano kung sino talaga ang mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi po ba mga kababayan? Hindi naman po tanga, bobo at gago si Senator Lacson para hindi niya po malaman kung sino ang ugat ng korupsyon sa ating bansa. Kung sino ang tunay na mga magnanakaw. Hindi po ba alam ni Senator Lacson yan? O nagtatanga-tangahan lang at nagbobo-bobo-bobohan lang at nagiging gago lang umano si Senator Lacson? Dahil po yata sa pakinabang din kaya? O sa sinasabing ito'y kanilang agreement di umano? Dahil sa usapang ipapanalo sa Senado nung nakarang eleksyon? Hindi kaya? Isa itong kanilang deal na mananalo kayo ni Soto umano sa halalan itong nakaraan? At lahat ng katarantaduhan at kawalangian ng binagawang Pilipinas ay kailangan nyo pagtakpan. At ngayon, nagsasalita kayo para sa Malacanang, para batikusin nyo ngayon si Bonget na selective lang, selective justice lang ang pinahiiral niya. At nangangako siya na may maipakulong nitong Disyembre at matatapos ng taon. Ang Diskaya pa lang ang nasa kulungan. Hindi po ba mga kababayan? Hindi po ba ito pong ginagawa ni Senator Lacson ay panggagago lang, mga kababayan? Ginagawa pong tanga ang mga Pilipino. Samantalang siya, napakalaki po ng pagkakataon. Napakalaki ng pagkakataon niya na matumbok at maimbestigahan niya ang totoo at tunay na magnanakaw sa bansa. Pero hindi po yata niya ginagawa dahil may pinoproteksyonan po yata. At ang tanong, hindi po ba siya ang gumagamit at gumagawa ng selective justice na pinahiiral din nila umano para may protektahan? Senator Lacson, nagtatanong lang po si Kamanong, hindi po ba kayo rin ang gumagawa niyan umano sa Senado? Kasama nyo ang inyong kaibigan yata at kaalyado na Senate President. Hindi po ba? Si Senator Marcoleta ay halos papunta na sa malaking isda. Pero ano ginawa nyo? Pinulitikan nyo umano. Di po ba pinalitan nyo si Senator Marcoleta? Dahil ayaw nyong matumbok at pangalanan ng malaking ulo at papunta na ron sa Malacanang at sa dating speaker? Hindi po ba? Ibang klase po kayo, Senator Lacson. Ngayon nagsasalita kayo. Kinu-question nyo Malacanang. Samantalang pare-parehas kayo umano na nagsasabwatan. Hindi po ba? Kaya po wag nyo pong gaguhin at gawing tanga at gawing bobo ang mga Pilipino. Alam ninyo, matatanda na kayong politiko. At alam nyo sa mga sarili nyo kung kayo'y magnanakaw o hindi. Hindi po ba? Kaya nga po yan na napakahirap, Senator Lacson. Dahil ang magnanakaw, unang poprotektahan yan, yung kapwa niya magnanakaw umano. Hindi po ba? Kasi, pag naupo po kasi ang Duterte, lalong-lalo ang Vice President Sara Duterte, at maging presidente ng bansa, baka pati po kayo ay maimbestigahan din kaya
Dahil kayo rin ay meron din pong issue sa mga diskaya umano. Dahil may kumalat din po mga litrato na magkakasama kayo ng diskaya. Hindi kaya? At ganun din si Senator Tito Soto umano. Hindi po ba pati ang Pasig, ang kanyang pamangkin at ang congressman doon, hindi po ba na si Roman Romulo ay nasasangkot din sa napakalaking insertion umano at mga flood control project? Hindi kaya mga ghost din? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya yan po mga tambay, ang nakakagulat po kay Senator Lacson na chairman po ng Blue Ribbon Committee na itinigil na po yata ang pag-iimbestiga sa malawakang korupsyon. Wala na po tayong balita ngayon sa Blue Ribbon Committee dahil wala na pong imbestigasyon yata sila. Hindi po ba? Hanggang nagkaroon po sila ng break, wala na tayong balita. Tapos na po yata sila sa imbestigasyon. At tatapusin na yata nila. O talagang tinapos na nila. Mga kababayan, hiyang-hiya naman tayo kay Senator Lacson. Mga kababayan, tumanda ka na riyan. Matanda ka na. Pare-parehas na tayong malapit sa hukay. Pero mukhang ano po, uugating ka na. At talagang hindi na po yata kayo magbabago para po sa bansa. Ayaw na ayaw nyo po na ang bansang Pilipinas ay umayos at umunlad katulad ng ibang bansa. Hindi po ba? Dahil ang pinoprotektahan po yata nyo umano ay mga kapwa nyo yata umano magnanakaw. Kaya kayo, hindi po talaga yata kayo tunay na mga lingkod bayan. Puro lang yata kayo umano, lingkod bulsa. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong mga kababayan. Dito po sa mga politiko, mga kababayan, biruin nyo, mahigit 3 taon ang issue ng korupsyon. Wala ka man lang napapangalanan. Hawak nyo lahat. Alam ninyo kung sino-sino humawak ng malalaking pera. Senador ka na ngayon. Pwede mong silipin ang mga congressman, mga kapwa mo senador na kumuha at nagkaroon ng napakalalaking insertion. Unbelievable, Senator Lacson. Ngayon, hinahamon mo si Bangag, si Bonget, na walang ipinakukulong. May naitulong ka ba para pangalanan? Di po ba? May naitulong po ba sila para pangalanan ang maulo? Yan po ang hirap po mga tambay. Para lang po maikubli mo at maitago mo ang ulo mo. Bumabatikos ka ngayon na mukhang kasama ka rin yata sa systematic na sabwatan umano. Hindi po ba? Yan po mga tambay, ang napakagaling na senador ng Cavite. Mga kababayan, taga Cavite po yata yan. Napakagaling na senador. Tumanda na po. Mga kababayan, paulit-ulit na pong senador yan. Mga kababayan, paulit-ulit na po. At napakarami na rin pong issue niyan. May issue pa sa Kuratong yata yan umano. May issue pa yata kay Dasir yan umano. Hindi po ba? Napakarami pong issue ni Senator Lacson. Ngayon po, bulag na bulag po sa korupsyon, lalong-lalo po sa ulo, kung sino po ang tunay na ulo at sindikato ng maanumalya na mahigit 3 taong pagnanakaw nila sa pera ng bayan. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kabayan sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Ay thank you po sa inyo. Maligayang bagong taon po mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo mga kabayan kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick na Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo,
Ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong at si Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga bayan at maligayang bagong taon po at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dasal po natin sa pamilya Duterte at sa ating buong sambayanan, ang ating Vice President at ang dating Pangulo, tayo pong lahat ay maingatan po sana sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At siya po ay makalabas na po sa lalong mabilis. Thank you po mga kabayan. God bless po. At syempre po, maligayang bagong taon po sa ating lahat. Ingat-ingat po mga tambay. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.